mga ninuno sa itaas, ika-123 na henerasyon ng Chen. Panganay na apo na si Chen Duan. Iginagalang na may buong puso. Ngayon ay ipagpapatuloy ang utos ng mga ninuno, general, na may dalang biyaya, mga anak at apo ng Chen. Tungkulin nilang pangalagaan ang pamilya at ang kapakanan nito. Nagmakaawa sa mga ninuno na ipakita ang katotohanan. Chen Zhao, ikaw na walang silbi. Alam mo ba, na napagulat mo ang lahat? Akala ko talagang nakarating ako dito, sa mundo pagkatapos ng 1,000 taon. Hindi siya namatay. Ito ang Chen Duan. Maliit na bata. Ngayon, marami akong kasama. Hindi mo ako mapipigilan. Sino mang nagdudulot ng kaguluhan sa aking dinastya? Maaari kong patayin siya mag-isa. Asawa ko. Talaga bang naisip ko na naisip ko si Ginoong Ancestor? Talaga bang naisip ko na naisip ko si Ginoong Ancestor? Humihingi ako kay Ginoong Ancestor na tulungan ang mga susunod na henerasyon ng Chen. Ikaw ay, ako ay, Chen pamilya, ika-123 henerasyon na apo. Chen Zhao, paggalang sa lolo, ika-123 henerasyon na apo ng Chen. Ikaw ay supling ni Chen Yanju. Lolo, hindi mo alam ito. Ako ay nagmula sa Daxia na naganap 1,000 taon mula ngayon. Ito ay isang utos ng general. Isa sa mga lehitimong tagapagmana. May nakatatandang kapatid ako sa itaas. Ang pangalan niya ay Chen Duan. Nawawala siya noong bata pa. Nahanap siya lamang noong 15 taon ang nakalipas. Akala ko na tayong dalawa ay magmamahalan at magkakaroon ng magandang samahan. Sino ang mag-aakalang 1 buwan na ang nakalipas? Na aksidente kong nabatid ang tungkol sa kanya at sa kanyang misteryosong kausap. Naging biktima ng kanyang masamang kamay. Ngayon, hindi ko alam kung ako'y buhay o patay. Asawa ng ninuno, ang bagong general. Tagapagmana, ay malapit ng ipahayag. Asawa ng ninuno kami ang pamilyang Chen. Ay pagkatapos ng 1,000 taon, ang mga sinaunang labi ng Daxia ay pinamumunuan ng pinuno ng organisasyon sa pangangalaga. Ang utos ng general na iniwan mo ay pinoprotektahan din ng mga inapo ng Zenan Army. At ipinamamana ng mga anak ng Chen. Nahulog sa mga kamay ng mga magnanakaw tulad ni Chen Duan. Ano ang mangyayari sa mga relikya at makasaysayang lugar na pinoprotektahan ng pamilya Chen? Anong kapalaran ang darating sa kanila? Ito ay may kinalaman sa yaman ng pamilyang Chen. Kaya't hinihiling ko. Mga ninuno, tulungan ninyo akong ipagtanggol ang pamilya Chen. Huwag kang mag-alala. Nagkaroon ng ganitong kapahamakan ang pamilya Chen. Paano ako makakapagpabaya? Salamat, Ginoong Xi. Ikaw ba si Chen Duan? Chen Zhao, tingnan mo ang suot mo. Anong nangyari sa iyo? Ngayon ay araw ng pamana ni Xiao Duan. Araw ng utos ng general. Hindi ka man lang nagdalawang isip na magpakita sa harap ng lolo ko. Nakakahiya ka. Tingnan ko kung hindi kita papaluin hanggang mapatay. Nagbago na ako ng isip. Huli na ang paghingi ng tawad. Lahat ng ito ay dugo ng angkan ni Chen. Ang tagapagmana ng utos ng general na ito. Gusto ko ring makipaglaban. Ang tagapagmana ng utos ng general na ito. Gusto ko ring makipaglaban. Xiao Zhao, bakit ganyan ang suot mo? Chen Zhao, ikaw lang. Bumubuhay sa araw-araw ng walang kaalaman. Gusto pang ipasa ang utos ng general. Tingnan ang suot na ito. Para itong nag-aartista. Naging isang tamad na tao na ba? Punong-puno ng dugo. Nakapag-abala sa mga ninuno. Karapat dapat sa matinding parusa. Xiao Zhao, ang utos ng general ay tungkol sa aming buong angkan. Ang kapalaran ng milyon-milyong kayamanan ng Daxia ay nakasalalay. Basta't tapat ka lang. Sa pagprotekta sa mga kayamanan, handa akong magbigay ng walang pagtutol. Gago. Dude, nagwawala ka na. Paano mo siya mapapayagang maging tagapagmana ng utos ng general? Ang iniwan ng ating mga ninuno ay malinaw na nakasaad. Kami, mga inapo ng Chen, ay labis na nag-iingat sa mga kapatid na nag-aaway. Seryoso ka ba sa ganito? Ang lakas ng dating nito, parang hindi na katulad dati. Ganito na talaga ang itsura. Siyempre, Xiao Duan, nalilito ka ba? Hindi ako sang-ayon. Hindi rin papayagan ng iba. Si Chen Zhao na walang silbi. Sino ang makapagmamana ng utos ng general? Lahat ng narito, hindi ito batayan. Sila ang may kapangyarihan. Naaprubahan ng mga ninuno. Mabuting anak at apo.
May karapatan ba ako maging tagapagmana ng utos ng general? Chen Zhao, alam ko, hindi ka masyadong matalino. Hindi ko inasahan. Talagang bobo ka. Kung sang-ayon ka, lumuhod ka sa akin. Kung sumasang-ayon, lumuhod ka sa akin. Mabuti, bumangon ka na. Talagang, lahat ay nakikinig kay Xiao Zhao. Ginoong Lin. Ito ba ay itinuturing na sang-ayon ang mga ninuno? Patawarin mo ako, mga ninuno. Pakiusap, patawarin ang nakababatang kapatid. Naka-offense sa mga ninuno. Ang nakatatandang kapatid ay parang ama. Kung talagang kailangan akong parusahan, ako, si Chen Duan. Handang tanggapin ang parusa para sa nakababatang kapatid na si Chen Zhao. Talagang mahirap kausapin ang taong ito. Kung talagang handa kang tanggapin ang parusa para sa akin, hindi naman ito imposible. Ginoong Lin, anong kinalaman nito sa akin, bro? Lahat ng ito ay kasalanan ni Chen Zhao. Tingnan mo ang altar na iyon. Siguradong si Chen Zhao ang may gawa nito. Ayos lang, Chen Zhao. Nasa loob ka ba dyan? Nagtago ka ng isang gabi. Ginoong Lin, siyang nagkasala sa mga mahigpit na alituntunin ng pamilya. Hayaan mo ba siyang magpatuloy sa ganitong kaguluhan? Tawagin ang mga tao sa bahay. Chen Zhao, papaluhod ako. Natatakot akong hindi nyo kayanin. Kaya nyo bang tiisin? Papaluhod ka at malalaman mo. Tunay na baluti ito. Talagang papaluhod ako. Sigurado ka bang gusto mo pang magpatuloy? Sigurado ka bang gusto mo pang magpatuloy? 8. Ikaw na. Hindi ka ba nagpapahinga? Qingyan, ikaw ang tagapagsalita ng pamilya Song. Kahit ang seremonya, napakalaking bagay. Naghahanap ka pa ng kapayapaan. Hindi ba't nakatakas ka na? Susunod. Ano ang dapat gawin ngayon? Lahat ng ito ay nakasalalay sa kung sino ang dapat magmana ng utos ng general. Ginoong Song, Dongji at Chen Zhao. Mga nagawa mo sa mga nakaraang taon. Siguradong nakikita mo ito, di ba? Sino ang magmamana ng utos ng general? Malinaw naman, di ba? Anong mata ang nakita mo? Na nakikita kong nakatingin. Ako, pumili ng Chen Zhao o Chen Duan. Hindi ako ang may desisyon. Hindi rin ang sinasabi ni Lin Lao. Ang sinasabi ni Ginoong Zhu ang mahalaga. Ihagis ang banal na kopas. Buti na lang ay handa na ako. Oy, Xiao Zhao. Kailangan mong pag-isipan ito ng mabuti. Kung matalo tayo ngayon, wala nang ibang excuses. Alam mo na lang. Ganito ka risky. Huwag mo akong sisihin kung gagawin ko ang lahat. Si Xiao Zhao ay hindi nakikipagkompetensya sa kuya niya. Hindi niya gustong makipag-agawan sa'yo. Kuya Duan. Ito ang desisyon ng asawa ni Lolo. Maaari mo itong tanggapin. Tinatanggap ko. Kuya Duan. Si Kuya Duan ay umiiyak. Hindi, mali. Impossible. Babalik ako ulit. Dapat na itong matapos. 5 na ito. Chen Duan, ganito talaga. Ang ibig sabihin ng asawa. Xiao Zhao. Kung hindi ako makakuha, hindi ka rin makakakuha. Ito ay banal na kopas. Kaka-throw ko lang. Ang banal na kopas ay gamit ang aking kamay. Tingnan mo itong banal na kopas. Ito ay akin. Paano nangyari ito? Paano nangyari ito? Ito marahil ay ipinapahiwatig ng asawa. Si Chen Zhao ang napiling tao. Ayon sa pustahan. Si Xiao Zhao. Kailangan mong magbigay ng paliwanag. Nagsinungaling si Chen Zhao. CJ, Chen Zhao. Bilang isang ina po ng Chen. Nagawa mo talaga ito. Napakababa. Walang hiya. Ang mukha ng pamilya Chen ay talagang nawala sa iyo.
Nga, bilang isang ina po ng pamilya Chen, kaya mong gawin ito, yung pagdudulot ng katiwalian. Ang sakit mo talaga. Ano to? Tingnan nyo. Sino ba talaga ang nagkakaloko? Sobrang nakikipaglaro ka pa. Sa ulo ng asawa mo. Talagang matapang ka. Sige na. Chen Zhao, anong ginagawa mo? Lilaw Tu. Medyo may paboritismo ka, ah. Nagmali siya at nainis si Lao Gongzu. Sa tingin mo, dapat bang parusahan? Dahil pumayag na ang asawa. Na tumango. Kaya ang susunod, na tagapagmana ng general, ay si Chen Zhao. Ano sa tingin mo, Ginoong Lin? Oh, tama nga pala. Mayroon pang tagapagmana ng banal na balabal. Ibigay kay Chen Zhao. Dugo sa ritual. Ito ay isang malaking masama. Chen Zhao. Hintayin mong magdugo ka sa pagkakasaksak. Nadungisan ang banal na kasuotan. Titingnan kita. Paano pa natin maipapasa ang utos ng general? Sa ganitong sitwasyon, ano ang gagawin mo? Ano nang nangyari? 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 Walang anuman. Dugo. Pinakamalaking bawal sa ritual ang makakita ng dugo. Bakit hindi pa kayo umalis? Chen Zhao, anong ginagawa mo? Anong uri ng mahika ang gamit mo? Maliwanag na itong karayom. Nga, bakit mayroon? Sa damit ko. Nakarayom. Ako. Pasensya na. Hindi pwedeng makakita ng dugo sa ritual. Aalis na ako ngayon. Dapat. Wala na bang ibang bagay? Gaganapin sa loob ng 3 araw. Ang seremonya ng pagmamana ng general. Huwag kayong mahuli. Sige, sige, mag-uwian na kayo. Umuwi na at matulog na. Berde ang mga bubong, pulang dingding sa ilalim ng asul na kalangitan. Ang mga bubong at haligi ay tila umaabot sa langit. Ito ba ang bahay na tinitirhan ko? Ah! Hindi ito tama, paano nangyari ito? Mas masahol pa ito kaysa sa bambuohat ko 1,000 taon na ang nakalipas. Naglakbay ka ng mahaba pabalik, hindi mo na makilala ang sariling bahay mo. Ang magtiis sa hirap. Ang tunay na nagtatagumpay. Xiao Zhao. Anong nangyayari sa'yo? Nasira ba ang utak mo? Naaawa na ako sa'yo. Tigilan mo na ang gulo. Huwag mo nang guluhin pa ang bahay na ito. Wala na siguro. Sa bahay na ito. Ano pang kulang? Hindi pa alam kung buhay si Chen Zhao ngayon. Ang digmaan sa Wuzhou. Hindi pa rin tapos ang labanan. Buti na lang, sa loob ng 3 araw. Magkakaroon na ako ng utos mula sa general. Ibigay sa tamang tagapagmana. At makakabalik na sa Wu Dynasty. Sana sa loob ng 3 araw. Huwag nang magkaroon ng abala. Tandaan ko ang pagkagalit ko kay Chen Zhao. Pasensya na, ginawa ko ang lahat. Gumugol ako ng napakalaking enerhiya at oras. Para sanain ka. Ito ang ikaw, na ibinigay mo sa akin. Anong silbi ng paghingi ng tawad? Kailangan mong malaman ang mga kahihinatnan. Kaawa-awa. Paano ba kumilo si Chen Zhao? Ang bigat naman ito. Hindi ko masisisi si Xiao Zhao. Mula ngayon siya na ang tagapagsalita ng pamilya Chen. Kung ibibigay ang utos ng general sa kanyang mga kamay, paano mapapanatili ang yaman ng ating ninuno? Paano ito mapapangalagaan? Pero asawa, pinili siya. Huwag mag-alala, basta't ang puso ng bayan ay narito. Kaya kong tanggihan siya anumang oras. Ngunit, lahat ng problema ay ako ang haharapin. Salamat, Ginoong Lin. Magpakatatag ka habang nagpapagaling. Sa 3 araw, ang seremonya ng pagmamana, ay ayusin ko ang lahat. Tandaan mo, ikaw ang tinatangkilik ng bayan. Upang maiwasan ang hindi inaasahang problema, umaasa akong masosolusyonan mo. Si Chen Zhao. Kung mabibigo ulit sa pagkakataong ito, alam mo na ang magiging resulta.
Itong batang kabayo, talagang may personalidad. Kapag may pagkakataon, dapat talagang makipag-usap sa kanya. Nang harapan. Sosyalismo Sevit. Ang ganyang bagay ay maganda. Kung mailalagay sa labanan, baka makatulong pa, makapagligtas ng maraming tao. Ang modernong lipunan ay ang ganda. Ayusin lang ang mga ayaw kumain. Buti na lang mabilis ako tumakbo. Salamat na lang. Inihanda ko na ang mga handog, at pinalitan ito ng merienda. Kumakain ng sariling handog, hindi ito maituturing na pagnanakaw. Ay, tamang-tama, malalaman ko ang kanyang tunay na pagkatao. Bakit ka nandito? Siyempre, para iligtas ka. Sigurado ka ba? Sadyang hindi inaasahan. Talagang nakakainis. Pero hindi mo maikakaila. Gusto kitang iligtas. Buhay ng bayani. Ay, wala nang katapusan. Hindi mo ba nakikita na may iba pang tao? Bakit mo kami kinidnap? Hindi mo ba alam na illegal ang kidnapping? Sino bang kidnapper? Ang nakikipag-usap sa inyo. Walang silbi ang komunikasyon. Kaya't magtatanong ako sa iyo. Mga tanong na kaya mong sagutin. Ipinapasok ang iyong. Ano sa tingin mo? Sasabihin ko ba sa iyo? Ikaw talaga. Hindi mo maaring sabihin. Bawat salita mo may sagot. Anong Chenduan? Huwag ka nang manghula. Hindi ko kilala. Ano ng Chenduan? May sasabihin ka ba? Tanungin mo si Hades. Tangman Eugene. Lola Lind, malapit na ang oras. Itong seremonya, si Chen Zhao talaga ay napakamapagmataas dahil sa pabor ng ating ninuno. Hindi na talaga niya pinapansin ang mga alituntunin. Kahit sa seremonya ng pagmamana, huli pa siya. Sana walang masamang mangyari kay Xiao Zhao. Siya ay likas ng suwel. Mahihirapan siyang baguhin ang ugali niya. Hindi niya pa nga iniintindi ang kahalagahan ng pagmamana. Kaya ang utos ng general, hindi naman kailangang sa kanya lang. Ang pamana, ako ay magpapahayag. Opisyal lang nagsimula ang seremonya ng pamana. Lolo Lin, Xiao Zhao, may nakatakda ang mga alituntunin ng angkan. Kung ang tagapagmana ay may kakulangan sa kabutihan, pumili ng pinakamahusay, ang may puso ng tao ang papalit. Ito ay ang hukbong Zennan. Pinirmahan ng mga susunod, ang kasulatan ng sabayang pag-ingat. Dahil kay Chen Zhao, tungkol sa kanyang personal na kabutihan. Ako, si Lin Yucheng ay kumakatawan. Sa lahat ng mga tagapagmana ng Troop South, na mag-aanunsyo ng utos ng general, na mula kay Chen Duan. Sandali lang. Ipinapahayag ng lahat ng tagapagmana ng hukbong Dansong. Ang utos ng general. Ang paglabag sa pagbabago ng tagapagmana ng walang pahintulot. Lin Yucheng, akala mo bang namatay na ako? Sister Songhee, bakit ka nandito? Hindi ako pupunta. Gusto mo bang iwaksi ang mga alituntunin na iniwan ng ating ninuno? Sino ba si Song? Nakalimutan mo na ba noong 100 taon? Nang maglaban ang 3 anak, ang mga tradisyon ay hindi dapat sirain. Ang nakakaalam ng kalooban ng tao, ang siyang pinakamahusay na kandidato para ipagpatuloy ang utos ng general. Boto ako para kay Duanje. Boto rin kami para kay Duanje. Lola Song, si Ginoong Lin ay talagang gustong ipawalang bisa ang tradisyon. Ngunit ang malaking seremonya ngayon, hindi pa dumarating si Xiao Zhao. Ako ang nakatatandang kapatid, dahil hindi ko nagampanan ang aking tungkulin. Nabantayan siya, ngunit kami, talagang hindi siya mahanap. Nagsama-sama para gumawa ng dokumento. Mukhang, si Lin Yucheng ay may mga paghahanda na. Ang pagkawala ni Xiao Zhao at King Yan ay maaaring gawa ng sinuman sa kanila. Sana, ang naiwan ng ating ninuno, na mga scout ng Zennan, ay makahanap sa kanila sa lalong madaling panahon. Mga Ginoo, ito ay opinyon ng publiko. Kung ganoon, mas mabuti pang maging formal tayo. Mag-anonymous na pagboto. Tapos, paano kung sabay-sabay nating bilangin? Ito ay para magtagal ang oras. Oh. Sang-ayon ako. Boto na. Sobrang labis. Di ba? Di ba? Sobrang labis. Huwag mong hayaan siyang gawin yan. Huwag kang mag-alala. Boto ako sa'yo. Tanga. Pumunta ka na sa hukuman ni Yan Wang. Bagay.
Chen Zhao, matagal ka ng tago. Ayos lang ba? Ay naku. Kailan ka pa nakapag-develop ng EBS? Anong ginagawa mo? Hindi mo ba alam na hindi dapat magkamay ang lalaki at babae? Eh. Naghudyat ng pagtanggi ngunit umaakit. Naiintindihan ko na. Ano bang sinasabi mo? Para kang bumabaliktad sa langit. Ay. Chen Zhao, nahihiya ka ba? Ito na ang huling boto. Ito rin ay kay Chen Duan. Ito ay kay Chen Zhao. Panalo o talo? Maliwanag. Maliban sa akin. Si Xiao Zhao ay may 2 boto pa. Maganda naman ang pakikisama. 8 song. Malinaw ang resulta. May tutol ka pa ba? Yung. Kami sa song. Sumusunod lamang kami sa tradisyon. Mahalaga ang saloobin ng tao. Ang batas ng langit ay hindi maaaring lokohin. Tanggapan ng yutang. Kung hindi narito si Chen Zhao ngayon. Tanggapan ng yutang. Kung gayon ang usapin ng pagmamana ng utos ng general, ay dapat talakayin sa ibang pagkakataon. Apo Song, ikaw ay nagbabaligtad ng iyong mga salita. Bakit ka pa nakikipag-usap sa kanya? Ibigay mo na iyan. Gusto mong agawin ang aking general na utos. May pahintulot ba ako? Mga kaibigan, tayo ay nakidnap, kakaalis lang natin sa panganib, at nakabalik pa tayo ng buhay. Ay naku, panggagahasa. Huwag ka nang maghanap ng dahilan, Chen Zhao. Nasa ganitong sitwasyon na tayo. Gusto mo pang subukang ayusin ito. Huli na. Tingnan mo ang sarili mo. Suporta para kay bro ang boto. Nakapuno na sila ng bundok. Tingnan mo pa ang sayo. Iyan ang damdaming ng tao. Di ba? Mukhang sa mga nakaraang taon. Hindi nag-atubiling magdawit at magmaltrato kay Chen Zhao. Damdaming ng tao. Kaya mo pa. Siya. Nalaman na niya. Hindi siya karapat-dapat. Karapat-dapat ka. Ginoolin. Kahit na may pagkiling, dapat may hangganan pa rin. Iyan ang utos ng general. Hindi ito pagmamay-ari lamang ng pamilya Lin. Sa halip, ipinangako ito gamit ang dugo. Bilang patunay ng kanilang pananatili sa isang lugar. Talaga bang iniisip mo na para sa sariling kapakanan? Ay isusuko mo ang katarungan. Sa nakalimutan mo na ba ito? Kailan pa ako naging makiling? Kaya ang mga apo ng hukbong nananatili sa timog ay nagsanib puwersa upang magpirma ng kasulatan. Ano ang layunin nito? Nakapaglatag na ang daan para kay Chen Duan. Gusto ko sanang makilahok. Kami ni Chen Duan ay mga inapo ng pamilya Chen. Bakit siya ang dapat magmana ng utos ng general? Dahil ito ay itinadhana ng langit. At ako ay magmamana. Dahil ito ay isang masamang balak. At ang sinasabi ninyong damdamin ng bayan. Talaga bang batay sa makatarungang puso? Ay, hindi mo ba naiisip na si Chen Zhao ay napakagwapo, sobrang tanga. Gusto ninyong sumunod, kahalagahan ng asawang lalaki, nais din ng tagapagmana, nagdala ng damdamin ng bayan. Ngayon ako at si Chen Duan. Pareho tayong kulang. Ano ang balak mong gawin? Gusto kong makipagkumpetensya muli kay Chen Duan. Ng patas. Talaga, tayo nag-iisip ng mabuti. Hindi katulad niya, si Chen Zhao, na nagkaroon ng ideya. Nakakatawa. Alam mo ba? Ikaw at ako, si Brother Duan. Magkaiba ang ating simula. Sa halip na magpakasaya sa walang kabuluhan. Bakit hindi? Si Xiao Zhao, sinuportahan kita. Alam na alam ng asawa na sumang-ayon na. Bakit ka pa lumalaban sa kapalaran? Huwag kang mag-alala. May plano ako. Ngunit naalis na si Chen Duan. Ini ang iniwang. 3 lihim. Ito, paano pa makikipagkumpetensya? Mayroon akong isang plano. Sa ilalim ng utos ng general, mayroon pang 3 tagapagtanggol na selyo. Ang sinasabi mo ay, si Lan Shuli ang tagapangasiwa ng inuman ng Gide. Si Gao Rouge ang principal ng Songzhou Academy. At ang direktor ng Xiaolian Cultural Park. Si Zong Wantang. Tama. Si Lan Gao, si Zong. 3 tagapag-alaga ng mga selyo mula sa magkaibang angkan. Chen Duan. Chen Zhao. Magpunta sa 3 lugar na ito. Upang makuha ang tiwala ng taong may hawak ng palad. Makakuha ng selyo ng tagapagtanggol. Yung marami, ay ang magiging tagapagmana ng utos ng general. Paano? Sang-ayon ako. Ayos. Sang-ayon ako. Ano ang gagawin? Ano ang gagawin? Bibigyan mo ba ako ng inumin? Anong masama dito? Ang dami mo. Kuripot. Bakit parang may gana pa kayong uminom nito? Si Ginoong Lin ay talagang sinasadya kang pasakitan. Alam na ang mga taong ito at si Chen Duan ay palaging may ugnayan. Huwag na nating pag-usapan. Kung kilala mo ang mga taong ito, isang bagay lang, ang iyong reputasyon sa mga nakaraang taon. Paano magiging katapat si Chen Duan? Nga. Chen Zhao. Ang unang istasyon ay ang Gai Jufang. Ikaw na may katawan na mahilig sa gatas. Paano ka makakapag-imbak ng alak? At saka, si Chen Duan ay sumako pa. Ini ay iniwan ng iyong asawa. Buwan sa lawa, natitirang bahagi. Ito ay sigurado siyang mananalo. Buwan sa lawa. Tingnan mo. Hindi mo pa narinig, di ba? Iyan ay iniwan ng iyong ninuno. Ang iniwan ko. Sayang naman.
Isa lang ang kalahati. Pero kahit ganito, nakuha ko na ang proteksyon na marka ng Pamilya Blue. Sigurado na ako dyan. Sa pook ng good. Pero ang asawa ko, ang ninuno, itinalaga para sa Pamilya Lan. 1,000 taong negosyo. Si Lan Shuli. Bakit ganito ang pamamalakad niya? Napakapangit. Pamilya Lan. 1,000 taon na ang nakalipas, hindi ba't Pamilya Lan? Pamilya Gao at Pamilya Zong. Nagtulungan para bugbugin ako. Ang ating asawang lolo ba? Chen Zhao. Sobrang pangit ng grades mo. Lin Yao. Ikaw na lang ang magsalita. Asawang lolo ah. Natalo si Gao Songlan. Pagkatapos ng 3, hindi ito ang pagpatay hanggang sa huli. Kundi pagpapaliwanag at pagbabago. Ang tagumpay ng Giting Village ngayon. Hindi lang dahil sa mga tagapagmana ng Zenan Army. Yung tinatawag na mga tagapagmana ng rebeldeng hukbo. Ay may malaking ambag din. Kaya pala ang kaaway ay pwedeng magturo. Dahil pareho silang mga nakababata. Tutulungan ko na lang sila. Ano nang ginagawa mo? Ito ay gawang Blue Family. Huwag kang makialam ng walang dahilan. Ano nang ginagawa ninyo? Ayos lang. Chen Zhao, bakit mo pinakialaman ang bagong alak na ginawa ni Ginoong Lan? Madali lang iyon. Walang anuman. Mula pagkabata, hindi nakikisalamuha si Ginoong Lan. Talagang ayaw niya kapag may humahawak sa kanyang alak. Maghintay ka na lang na itaboy ka sa bodega ng alak. Talaga namang gusto kong makuha ang kanyang proteksyon na tatak. Ngayon, ayan na. Naging hindi siya masaya. Ano na ang gagawin natin ngayon? Xiao Zhao, hindi ko akalain na ikaw ay ganito kabastos. Sinasabi ko sa iyo, mas mabuting umalis ka na lang. Ganito, maaari pang bawasan ang mukha ng Pamilya Chen. Maaari kitang tulungan, pero hindi nang marami. Ganoon ba kahirap pakisamahan si Ginoong Lan? May kailangan kayo. Ginoong Lan. Si Chen Zhao, ang tamad na ito. Inilagok niya ang alak mo. Tapos na. Sobrang mahilig siya sa alak. Ito, ano na ang gagawin natin? Bihira na lang ang makakatulong sa'yo. Ngayon, sana'y makaraos ka. Itong katawan. Kaya ba? Dahil si Chen Zhao ay nagpasya sa kanyang kapalaran. Uminom siya, at ibinigay ang proteksyon. Kay Brother Duan. Kayo. Sino ang kumuha ng alak ko? Anong nangyari? Ikaw ang humawak ng aking alak. General, salamat sa iyong pagtanggap sa akin itong mga nakaraang panahon. Wala akong maibigay bilang kapalit. Ito ang aming pamanang lihim sa paggawa ng alak. Mangyaring tanggapin ito. Maliit na bagay lang. Hindi ito mahalaga. Mangyaring tanggapin ito. Malapit na ring magkaedad ang matanda. Isipin mo na lang na ito ay aming munting regalo. Kung gayon, pasalamatan mo na lang ang matanda. Magandang resipe ito. Anong pangalan nito? Fu Yunyang. Hindi ko akalain na ang dating maliit na babaeng nagbebenta ng alak. Sa buhay na ito ay naging puno ng Pamilya Lan. Noong mga panahong iyon, ang Fu Yunyang ay talagang inatasan ng emperatris ang alak ng bansa. Dahil dito, nakatanggap ang Pamilya Chen ng magandang gantimpala. Mukhang ang pagkakaibigan ng mga tao 1,000 taon na ang nakalipas. Kailangan pang bayaran dito. Ano ang ginawa mo sa alak ko? Damo. Naglagay siya ng damo. 2 pakwan. Huwag nang magsalita. Tama. Naglagay ako ng damo. Huwag mo nang dagdagan ang problema mo. Ginoong Lan. Humihingi ako ng tawad para kay Xiao Zhao. Pagbalik, tiyak nakakausapin ko siya. Mahigpit na disiplina. Ginoong Lan. Huwag kang mag-alala, hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Bagamat ang iyong kakayahan sa paggawa ng alak ay hindi kasing galing ng iyong mga ninuno, ay medyo kulang. Ngunit makakatulong ako sa iyo. Ginoong Lan. Pero en el mundo de hoy. El mayor genio en la destilasin. Ersti, presumido. Ten cuidado. Kitty puede caer en ti mismo. Deja de hablar tanto. Ahora. Vas a meterte en un problema muy serio. Ginoong Lan, tingnan ninyo. Ito, gaano karaming bayad ang kailangan. Ang alak na ginawa ni Ginoong Lan ay may halaga na ginto. Huwag mong isipin na papayagan kong si bro ay magbayad para sa iyo. Xiao Zhao, kung magpapatalo ka sa laban na ito, ako na ang bahala dito. Anong sa tingin mo? 50,000. Paano? Bakit ang mahal naman ito? Pero ngayon ang alak na ito ay nagkakahalaga ng 600,000. Hindi ka nagkakamali, di ba? Malapit na ang World Brewing Competition. Palagi akong nahihirapan sa pagpapalakas ng King He Drink. Hindi ko inasahan na sa isang kalabit mo lang ay magkakaroon ng ganitong epekto. Mukhang hindi ka rin naman walang kaalaman. Mga kaibigan, ang oras ng pagbuburo ng alak na ito ay umabot na. Kahit na hindi magdagdag si Chen Zhao ng kahit ano, mananatili pa rin itong amoy na ito. Ganito pala iyon. Chen Zhao, halos kang nasira. Tama nga. Si Chen Duan ay mula pagkabata ay magaling sa lahat. Si Chen Zhao naman ay tipikal na walang ambisyon. Paano niya maiintindihan ang paggawa ng alak? Si Supervisor Lan, hindi namin alam na ang iniwan ng aming angkan ang aming pamilya.
Ang lumang bahagi ng liham tungkol sa Lucky Moon ay maaaring makatulong sa iyo. Lake Moon, ang lihim na resipe ng aming angkan sa paggawa ng alak ay natitira pa rin. Ang galing. Ito na nga. Si Lan Jingyi. Narinig ko. Sa pagitan nilang magkapatid. Talagang nag-aaway. Mahal kong kapatid. Sobrang namimiss kita. Gaano karami ang gusto mo ngayon? Mahal kong kapatid. Ngayon ay ayaw kong pera. Gusto ko ang posisyon ng namumuno sa winery na ito. Nangangarap ka. Ang winery na ito ay iniwan sa akin ng mga magulang ko. Bakit naman? Ako ang panganay na anak na babae ng pamilya Lan. Ang winery na ito, dapat sana ako ang magmana. Huwag mong isipin na makuha ang winery. Marami ng ari-arian ang iniwan sa'yo ng mga magulang. Naubos mo na lahat. Ngayon pati ito. Huling winery ayaw mo pang pakawalan. Ano bang karapatan mo sa mga magulang? Sa kanilang kaluluwa, gusto ko lang kumita ng pera. Ano bang masama doon? Huwag mong laging isama ang mga magulang sa usapan. Ayaw ko lang talaga. Sa tuwing may paligsahan sa alak, sila ang mga talunan ko. Bakit ikaw ang dapat humawak ng winery? Tama lang. Kayo ay narito. Upang maging mga saksi ko. Blue Jingyi, huwag mong guluhin ang tama at mali. Paano ka nanalo ng palagi? Wala ka bang ideya sa puso mo? Kung hindi mo lang kinuha ang bagong produkto ko at inangkin ito. Dahil sa iyo, makakakuha ka ng korona. Kaya kong makuha ang korona. Iyon ang aking kakayahan. Palagi kitang niloloko. Ibig sabihin, wala kang isip. Mabait na kapatid. Nakatutulong ako sa iyo. Kung hindi, muling nanloko ang Good Wine Estate. Sige na. Ayaw ko na ring makipag-usap ng maraming. Ibigay mo ang amulet ng proteksyon. Sa mga taong ganito na walang pakundangan sa kasakiman. Kung mapunta ang amulet ng proteksyon sa kanya, magiging panindalang ito na tumaas ang presyo ng walang dahilan. Itong maliit na adik sa alak, ay katulad noon, ng batang babae na si Lan Yu, matibay ang loob. Tama siya para maging pinuno ng Lan pamilya. Ang amulet ng tagapagtanggol ay iniwan ni Lolo Chensa, Lan pamilya upang buksan ang utos ng general. Natawagin ang mga tagasunod ng general ng South, upang protektahan ang pambansang yaman. Alam kong nakipagtransaksyon ka sa iba. Malaki ang halaga. Ako, hindi kita ibibigay. Hindi ko ibibigay. Kaya kunin mo na lang. Lan Jingyi, ibibigay ko na lahat ng gusto mo. Ano pa ang gusto mo? Batas ng tagapangalaga. Hindi pwede. Ginoong Lan. Oh, hindi. Mga ginoong Lan, huwag kayong magpadalos-dalos. Ang pamilya ay susi sa lahat ng tagumpay. Anak kong bobo. Sa panahon ngayon, ang pera ang mahalaga. Ang amulet ay walang buhay. Kailangan mo pang mabuhay. Ang winery, para sa'yo, ay parang isang pasanin. Palitan ang protektibong selyo ng pera. Para sa iyo at sa akin. Pareho tayong makikinabang. At pati na kayo. Sino ang makakakuha ng protektibong selyo? Presyo. Kayo ang bahala. Lan Jingyi, hindi ka lang gustong agawin ang proteksyon ng batas. Gusto mo ring saktan ang pamilya ng Lan. Para mapalayas mula sa angkan ng Yuan-Yuan. Ang angkan ng Yuan-Yuan ay wala kundi isang mukha para sa pamilya ng Chen. At mga inapo ng Zendan Jun. Ito ay lahat para sa sinasabing pagmamahal sa bayan. Gastusin ang lahat ng pera sa mga antigong bagay. At mga makasaysayang lugar. Wala namang iba kundi mga hangal. Bakit ka nakatitig? Sumugod ka na. Huminto ka. Sino ang sinasabi mong hangal? Bakit? Nais mo bang sabihin na pinahiya kita? Halika, bigyan mo siya ng 100,000 para bilhin ang iyong walang halaga na dangal. Gusto lang nilang bilhin ang aming dangal. Ang alak na ito ay nagkakahalaga na ng 600,000. Maaari na bang bilhin ang iyong buhay? Gusto mo bang magbayad ng cash? O gamit ang buhay mo? Tumahimik ka na lang. Chen Zhao, alam mo ba ang kapalit ng pag-aaway sa akin? Anong kapalit? Hindi ako marunong magmaneho. Bastos. Sige, hindi mo makukuha ang utos ng general. Sinasabi ko ito. Sige, hindi mo maipapasa ang winery. Sinasabi ko ito. Chen Zhao, magaling ka. Salamat sa papuri, Chen Duan. Ganyan ba talaga ang ugali ng mga Chen? Sobrang amoy ng pera ni Lan Jingyi. Kung hawak niya ang proteksyon na tatak, tiyak na tataas ang presyo. Mas maaasahan si Lan Shui. Kung ganun ang iniisip mo, wala akong magagawa. Bakit kayo nagtatawanan? Gusto ko lang sanang magsalita ng kaunti. Lan Shui, kami ng pamilya Song ay may proteksyon. At kami ng pamilya Lin. At si Kuya Duan. Kumusta, Lan Jingyi? Kayo ay marami at kami ay kaunti. Kaya pinapayagan kayong mang-api sa inyong kapatid na babae. Ngunit hindi kami pinapayagan. Nabugbugin ang mga nalulumbay na tao. CJ. Kayo na mga walang kwentang tao. Gusto niyong makipaglaban sa akin? Pwede. Lan Shui, huwag mong sisihin ako kung hindi ko sinabi sa'yo. Sa susunod na buwan ang paligsahan sa paggawa ng alak. Sino ang mananalo? Sila ang magiging tagapangasiwa ng pamilya Lan. Sino ang hawak sa selyo ng tagapagtanggol? Kung hindi ka sasali sa laban, huwag mong sisihin ako sa pagwasak sa winery ng guide. Akala mo ba kayang protektahan kanila magpakailanman? Sasagutin ko ang hamon. Huwag kayong mag-alala. Ang Kingi Drink ay palaging aking pirma. Isang paalala. Ang copyright ng Kingi Drink. Pag-aari ng aming guide hotel. Ibig sabihin, Kingi Drink. Maaari kong gamitin para sa kompetisyon. Hindi mo magagawa. Kingi Drink ay talagang ako ang nag-develop. Ngunit ang kontratang ito ay ikaw mismo ang pumirma. Wow.
Mga mapagsamantalang kapitalista. Salamat sa papuri. Isang paalala lang. Kailangan mong magbuhos ng bagong alak. Inaasahan ko ang iyong pagganap. Kalahating buwan. Kahit na, dumating na ang asawa mo. Hindi pa rin makakagawa ng bagong alak. Anong ikagagalit? Siguradong panalo tayo. Nga, noong nakaraan, baka hindi pa. Pero ngayon, may mga piraso ng luyang muon sa kamay natin. Naniniwala ako na kaya kong talunin si Lanjingi. Luyong. Hindi ito maliit na babae na nag-iinom. Ibinibigay sa akin. Para mapagpasalamat ko. Yung recipe ng lola ko sa alak. Basahin mo kasama ko. Flu Brewing. Hindi. Talagang ito ang Fuyun Yang. Chen Duan. Kung talagang magagawa mong makagawa. Ng Huyu Layang. Tutulungan mo akong talunin si Lanjingi. Kung gayon ang pamilya Lan. Ay, sandali. Ang buwan ay nag-aalaga sa akin. Hayaan mo akong gawin ito. Maliit na asul. Mahalaga sa iyo ang bagay na ito. Para kanino? Dapat kang maging maingat dito. Ginoong Song. Medyo halata ang pagkiling mo. Chen Duan. Ikaw ay isang mahusay na estudyante. Bakit ka pa matatakot sa akin? Napanalo kita. Ikaw lang. Hindi ko kailanman pinansinsyo, Kuya Duan. Isang tao na mahusay sa lahat. Isa pang. Kahit na matapang at matapang ang loob mo. Pero tungkol sa paggawa ng alak. Mas mabuting huwag na lang. Huwag kang magmadaling husgahan. Bigyan natin ng pagkakataon ang dalawang tao. Hintayin nating matapos. At saka natin husgahan. Ganito. Sila mismo ay naniniwala. Paano? Kung laban. Ako si bro, natatakot pa ba ako sa isang basura? Sa isang iglap, magiging basura ka. Di ba? Ikaw lang ang matalino. Aba, sinasabi ni Duan na matalino ako. Sinasabi ko rin na matalino ka. Binabastos mo ba ako? Yung mga mata mong parang aso. Kahit aso, matalino. Hindi kita binastos. Ngunit talagang matalino ka. Hindi nga. Salamat sa lahat para sa nangyari ngayon. Inaasahan ko ang inyong tulong sa alak. Umaasa ako na makakagawa kayo ng magandang alak para sa akin sa loob ng isang linggo. Sino ang nanalo? Sino ang makakakuha ng proteksyon na tatak? Ang kondisyon ay, walang sinuman ang pwedeng magtaksil. Hindi rin pwedeng kumilos. Alam ko na kayong dalawa ngayon, dahil sa utos ng general, ay nagkakagulo na. Huwag mag-alala. Mahilig ako sa kapayapaan. Hindi mo nakikita ang matalinong aso. Halika na. Magkakasakitan tayo. Anong sinasabi mong mura? Mura niya ay bingi. Kumusta? Sosyal, di ba? Talaga namang napakatalino niya. Ay, hintayin mo ako. Iyan lang ang mga materyales na inihanda mo. Xiao Zhao, hindi ko ito kasalanan. Nandoon na ang mga sangkap. Pasensya na, wala akong naiwan para sa'yo. Pero, mukhang hindi mo naman kailangan. Sa katunayan, hindi ka naman makakagawa ng magandang alak. Xiao Zhao, kalma ka lang. Sino ang unang kumilos? Pero siya ang unang aalis. Hindi ako naniniwala. Kukunin ko ang isang bag niya. Tingnan natin kung anong magagawa niya. Chen Zhao, bakit ka ganyan mag-aksaya ng pagkain? Xiao Zhao, huwag magpadalos-dalos. Chen Zhao, paano mo nagawang nakawin ang malagkit kong bigas? Ang dami mong sako. Isang sako lang ang kukunin ko, ano ba? Pero si Hayu Layang, kailangan niya talaga ng maraming malagkit na bigas. Akala mo hindi ko pa nagawa iyon. Floating Moon Brew, di ba? Ito lang ang isa sa mundo. Ang natitirang bahagi ng Lake Moon. Nasa kamay ko pa. Kaya mo yan. Hindi naman ito pirata, di ba? Ang daming malagkit na bigas. Hindi ito sapat para sa'yo. Siyempre, hindi sapat. Kulang na lang ang bag na ito. Buwan sa lawa. Dapat maging mas detalyado. Hindi ko na kailangan pang sabihin ang tungkol sa Criff. Kung kulang na lang ang bag na ito, matatalo sa paligsahan ng alak. Kaya mo bang tanggapin iyon? Chen Zhao, ilagay mo ng maayos ang malagkit na bigas. Ibalik mo kay Chen Duan. Naniniwala ka sa kanya. Si Chen Duan ay kilalang kilala na henyo mula pa noong bata. Where hindi ko siya pinaniniwalaan Criff Wei. Where Criff hindi ko siya pinaniniwalaan si. Talaga bang paniwalaan kita ang tamad na ito? Ikaw ba ang huling sumali? Gusto mong magbinta ng alak? Sang-ayon na ako. Anong pa ang gusto mong gawin, Griff Easy? Where anong pa ang gusto mong gawin, Criff Sisi? Anong pa ang gusto mong gawin, BC? Isa na lang ang kulang. Ikaw lang ang nagtatanong. 2 pakwan. Hanapin ang sasakyan para sa kargamento. CJ. Maliit na tao, nagtagumpay. Huwag kang mag-alala. Hindi ba ito malagkit na bigas? Mayroon din kami sa bahay. Hindi pwede. Niyog ng winery. Iba ang lasa. Ano nang gagawin natin ngayon? Alam ko may isang uri ng damo sa bundok na pwedeng gamitin sa pampalasa. Pumunta tayo para mangolekta. Swerte talaga natin. Kakagaling lang namin sa bundok. Nabunggo ko agad. See you, Shanhu. Tulong. Gamot. Kinagat ka ng ahas. Grabe naman.
Bakit mo ako hinawakan? Hindi ka siguro nagdala ng gamot pag-akyat sa bundok, ano? Wala ako. Ay naku, ngayon kinagat ka ng ahas. Malala to. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na agad. Wala ako. Hindi ka siguro may sasabihin, ano? Gusto mo bang sabihin sa akin? Kaya't kailangan kong pag-isipan ito ng mabuti. Nabagsakan ka na ng ahas. Ngayon, 5 minuto na lang ang natitira sa'yo. Mayroon ka bang huling mensahe? Mabilis, sabihin mo na. Kailangan mong pangalagaan ang Guide Wine Estate. Talagang hindi ka natatakot. Dapat namatay ka na. Ngunit, swerteng-swerte ka, dahil nakilala mo ako. Ano ang pinakain mo sa akin? Biyaya. Yung may napakalaking halaga. Yuhuan Hu. Ibinigay mo lang ito sa akin. Kaya masasabi kong swerte ka talaga. Ay, dapat ay piniga mo ito. Ipinahid sa sugat. Hindi mo dapat nilunok. Gumawa tayo ng kasunduan. Ibigay mo sa akin ang iyong jade pendant. Dalhin ka sa ibaba ng bundok. Kung hindi, ikaw lang ang mag-isa. Sa ibabaw ng bundok, maghintay hanggang sa magdilim. Para pakainin ang mga lobo. Wala akong mabuting intensyon. Ibigay mo ang jade coral sa iyo. Magkaroon ka naman ng konsensya. Hey, wag kang umalis. Hey, wag kang umalis. Hindi pwede ang protective seal. Maari kong ibigay sa iyo ang mga halamang gamot na ito. Dapat sana ay ganito na lang mula sa simula. Sa gitna ng gabi, pupunta sa bahay ni Xiaolan. Anong gagawin? Ano pa bang magagawa ko? Chen Zhao. Anong klaseng tao? Mga bagay na ito, kaya ka ba nabibili? Huwag kang magturo ng basta-basta. Mas mahalaga pa ito kaysa sa iyo. CJ. Ito ang regalo niya galing sa liwanag ng buwan. Pusong mahal. Hindi ito basta-basta mahahawakan ng iba. Siyempre, hindi mo ito pwedeng hawakan. Umaasa ako sa mga bagay na ito para makabangon. Tingnan mo ang iyong mahal. Alam kong siya ang pinakamahal mo. Ano ang kinalaman nito sa pag-ibig? Nagatak siya ng ahas. Nailigtas ko siya. Binigyan niya ako ng mga bagay bilang pasasalamat. May problema ba? Kaya pala ito ay pasasalamat. Ano pa? Wala naman. Uwi na ako. Anong problema? Sila usong, hindi naman ganyan. Sino ba ang kinuha ng batang ito? Ang bango. Hindi ko inasahan. Talaga namang may talento ka. Ang kagamitan ay batayan. Ngunit ang materyales ay hindi na batayan. Nagsikap din ako ng husto, bago ko nakuha ang bagay na ito. Kaya sa pagkakataong ito, dapat makuha ko ito. Ang buwan sa lawa ay kalahating nakabukas. Ngayon ay nagawa na. Napakahirap inumin. Maaaring hindi ako manalo. Ito ay mula sa panahon ng Guchao, na inialay sa Emperatrice, na may resipe ng Zui Huayin. Para sa isang paligsahan ng alak. Sapat na ito, hindi sigurado. Mas mabuti na may 2 handa. Ano ang gusto mong gawin? Lin Yao. Bibigyan kita ng pagkakataon. Gusto mo bang makipagtulungan sa akin? Tiyak na, hindi ko ipagpapalit si Xiao Zhao. At saka, ayaw kong may ibang tao na may kutsilyo na nakatutok sa akin. Batas na lipunan. Siyempre, hindi ka naman gagawa ng masama. Ibibigay ko sa iyo ang halagang ito. 900. 9,000. 900. Hindi mo mabibili ang aking pagkatao. Ang sinasabi ko ay 70,000. Isip-isip muna. Maaari na ba akong umalis? Alak ni Brother Duan. Pero ang buwan sa lawa. Sinasabi ko sa inyo, mas mabuting sumuko na kayo. Kahit kalahati, nagtatangkang tawagin ito. Buwan sa lawa. Dapat tawagin kalahating buwan sa lawa. Mas maganda pa nga kaysa sayo. Mga wild na damo na kinolekta ngayon. Hindi mo alam kung may lason o wala. Hindi ka pa nga nakakapag-inom, wala pang pagkakataon. Ito, para ito sa mga hurado na naghahanda. Maaari bang sumali? Hindi pa sigurado. Narito na si Ginoong Lan. Sinasabi ko ang totoo. Sino man ang makakatulong sa akin sa pagsubok na ito, ibibigay ko sa kanya ang simbolong ito. Paano kung sa paligsahan ng alak? Ano ang gagawin kong matalo? Bibig ng uwak. Walang anuman. Ipinapakita nitong may kapalaran tayong ganito. Ibibigay ko pa rin ang simbolo. Sa taong pinakamagaling gumawa ng inumin. Sige na. Simulan na. Talagang kahanga-hanga ang buwan sa lawa. May siwi ako. Sabay-sabay tayong magbasa. Pataas. Pagsasama. Mas masarap ito kaysa sa alak na ginawa ko. Hindi mo pa nasubukan. Ang alak na ginawa ni Chen Zhao. Sino ba namang hindi makakapagsalita ng mga malalaking salita?
Chen Zhao, anong alak ang ginawa mo? Hindi ko dapat pinagkatiwalaan ka. Bakit ang asim nito? Ling Yao, anong ginawa mo? Xiao Zhao, anong sinasabi mo? Wala akong ginawa. Bigyan mo ako ng 9,000 na paunang bayad. Alam ko na, matalino ka talaga. Alam ko rin, mayaman ka pala. Sige na. Sige, ikaw si Lin Yao. Hindi ko akalain na ikaw ay ganitong tao. Sige na, kapatid ko ito. Kung kaya niyang ipagkanulo ako ngayon, kaya rin niyang ipagkanulo ka bukas. Ganitong tao, gusto mo pa bang maging kapatid siya? Ano ngayon? Talo ka na. Sige na. Gagamitin ko ang alak ni Chen para sa paligsahan sa inuman. Si Chen ang nagsinungaling. Ako lang ang tinitingnan ko ang resulta. Bigyan mo pa ako ng kaunti pang oras. Siguradong magagawa ko. Makagawa ng mas mahusay na alak. Sino ang magbibigay sa akin ng oras? Hindi pa tapos ang laban. Hintayin nating matapos ang lahat. Hindi pa huli ang lahat. CJ, dadalhin kita para tikman ang alak. Lin Yao, anong ginawa mo? Xiao Zhao, ang mga mabuting ibon ay pumipili ng magandang puno upang magpahinga. Talagang sobra na ang ibinigay ni Dongje. Ikaw, si Chen Zhao, hindi ko kayang matalo. Ikaw ang may ginawang daya. Ito ay isang uri ng patakaran. Dapat sisihin. Sisihin mo na lang ang iyong pagiging masyadong naive. Sige na. Ayon sa kasunduan, talo ka. Mapupunta sa akin ang winery. Talo ka. Ibalik mo ang kinghin na inumin. CJ. Okay, tayo ay mga saksi. Nakapagkasunduan na. Hindi na pwedeng bawiin. Ayon sa tuntunin, paligsahan ng alak, kailangang batay ito sa antas, ng lasa, at aroma ng alak, sa 3 dimensyon, ng paghuhusga. Best of 3. Unang round, taas ng alkohol. Maghanda na ang 2 kalahok. Sigurado ka bang dadalhin mo ito sa paligsahan? Hindi ko dadalhin ito. Bakit pa kaya? Parang ba namang dadalhin mo pa ang isang garapon ng suka mo? Pero maliwanag na hindi sapat ang alkohol nito. Dadalhin mo na lang ito sa paligsahan. Hindi talaga kayang lampasan. Hindi talaga pwedeng lampasan. Ikaw ang magpapalayok ng alak. Nga, ito ang Lake Moon. Kung hindi pa rin ito pwede, ibig sabihin tadhana na ito. Pero ang resipe ng floating moon na ito, mali talaga ito. Dalhin ang alak na ito sa paligsahan. Siguradong matatalo. Chen Zhao, matagal na kitang tinitiis. Ano bang ibig mong sabihin? Ay naku, kalimutan mo na. Mahalaga ang paligsahan sa alak. Naniniwala ako kay Chen Duan. At naniniwala rin ako kay Hui Liang. Walang anuman. Huwag kang mag-alala. Nanalo sa unang laro. Yee. Talagang tama siya. Pasensya na, ate. Nanalo na ako ng isang round. Ginoo Blue. Walang problema. May 2 round pa tayo. Siguradong babawi tayo. Mas amoy pa nga ang alak. Nung kumuha ako ng alak kanina, nakita ko na may pulang datil sa loob. Nasa akin ito. Chen Zhao, hindi mo ba alam na makakaapekto ito sa lasa? Kailangan mo bang matalo si Duanje? Para lang maging masaya ka, hindi ba? Gusto ko lang talagang manalo tayong lahat. May problema ang alak namin. Maaari bang ulitin ito? Walang pagsisisi sa bawat hakbang. Kaya ba't hindi ako makagawa ng bagong alak? Igagalang ang mga patakaran ng laro. Chen Zhao, huwag. Huwag maging padalos-dalos. Ang makipag-away ay may kaparusahan. Chen Zhao, tingnan mo ang ginawa mong kabutihan. Kung matalo, sasabihin ko sa nayon, para hindi ka na makabangon sa buhay mo. Talaga naman. Anong klaseng tao ka? Tagapagmana ng komunismo. Asawa, pinili ng mga nakatatanda. Anong nangyari? Ginoong Lan. Ginawa ko ang lahat. Kung hindi dahil kay Chen Zhao, na nakialam dito, dapat ay may tiwala pa ako. Ngunit ngayon, walang anuman. Hindi kita sinisisi. Nanalo sa ikalawang laro. Lan Shuli.
Hello. Nanalo. 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 Talagang nahulaan niya ito. Humihingi ako ng pampublikong listahan ng mga sangkap. Walang ibang gumagamit ng mas maraming sangkap kaysa sa akin. Sa totoo lang, pareho lang kayong dalawa. Ngunit si Lanshuli ay nagdagdag ng isang sangkap dito sa alak. Naglagay siya ng isang lasa. Pulang na date. Nagpasiklab ng amoy ng alak. Kaya't nagwagi. Talagang pulang date nga. Hindi ko akalain na may talento siya. Chen Zhao, huwag kang magyabang. Ang talagang epektibo. Kailangan pa rin ako, kuya. Ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Pero wala nang magagawa. Mahirap hikayatin ang mabuting salita. Shetan ka talaga. Ikatlong laro. Sa lasa. Ito ay ang Lake Moon. Sa mundo, walang makakapantay. Ito ay hindi ang floating moon brew. Sa halip, medyo katulad ito ng Zui Huayin na iniaalok ng mga Hapon. Talagang magkapareho ang lasa. Ang ikalawang bahagi ng Drunk Flowers in the Shadows. Parang pinagsama-samang hindi bagay. Sa halip, parang hindi talaga tugma. Mukhang totoo ngang may transaksyon siya sa mga taong taga-akita. Ang nanalo sa ikatlong laro ay Asul. Hindi dapat ganito. Bakit ganito? Chen Zhao. Siguradong ikaw ang naglagay ng malaking alak. Kaya natalo si Kuya Duan. Hindi ka naman marunong magbuhos ng alak. Anong pakialam ko doon? Impossible. Ang alak ni Kuya Duan. Pero ang buwan sa lawa, paano naman ito magiging masama? Kung ang alak na ito ay talagang buwan ng pagsisid, hindi ba't hindi ito magbabago dahil sa akin? Naglagay lang ako ng isang bunga ng jujube. Hindi ba't hindi ito magbabago? Mabuti, kapatid. 3 laro, 2 panalo. Ngayon, akin na ang winery, di ba? Mula ngayon, ang guide winery ay nasa iyong mga kamay. CJ, ngayon, gusto kong gawing lupa ito. Sandali lang. Masyadong maaga pa para sabihin yan. Hindi pa ninyo natikman ang aking floating moon brew. At saka, dalhin mo yung iyong suka. Para magyabang ka dyan. Tama nga naman. Nakita mo bang nanalo si bro? Naiinggit ka ba? Ikaw ang sama ng loob mo. Gusto mo ring sumali sa inuman. Chen Zhao, ikaw. Medyo labis na to. Kung ako'y uminom, natikman na. Napakagandang alak. Maaari bang isama ako sa panalo? Sa bagay mong ito, tanungin kita, maaari bang isama ako sa panalo? Sige nga. Gusto kong makita. Paano mo ito naging magandang bagay? Xiao Zhao, talagang nahihiya ka na, di ba? Ito ang naamoy ko. Pinakamabango na amoy. Itong alak na ito, ang pinakamaganda na nainom ko. Na alak. Xiao Zhao, ang hinaharap ay puno ng pag-asa. Sang-ayon ako. Ito ang pinakamatibay na alak na lumabas sa paligsahan. Na nakita ko, pinakamagandang alak, kaysa sa iba pang alak, hindi talaga sila maihahalin tulad. Talagang nakagawa ng Lake Moonlight. Ulitin ko ulit. Floating Moon Brew. Sabay-sabay tayong bumasa. Floating Moon Brew. Kaya ang kampiyon ng laban na ito ay sino ang makakapantay sa pitchel na ito? Nagawa ng Floating Moon. Hindi pwede. Ito ay pang-imbak na alak lamang. Hindi ito maituturing na tagumpay. Ay, kanina, ikaw mismo ang nangako. Ngayon, gusto mo nang umatras. Kahit na nagsisisi ako. Anong pakialam mo? Akala mo ba ako ang nag-iisa sa Tainan Army na matapang? Kung magtatangka kang gumawa ng hakbang ngayon, bukas, gagawin kitang abo. Talagang isang matandang babae na nananatili sa bahay. Magpakatotoo ka. Ilang short video na ang napanood mo. Swerte nyo. Tayo na. Tayo na. Ginoo Blue, binabati kita sa matagumpay mong pagprotekta ng bodega ng Gide. Kailangan mong pasalamatan si Tuan, bro. Hindi maikakaila ang kanyang kontribusyon. Sa tingin ko, ang dapat talagang pasalamatan ay si Xiao Zhao. Bakit? Nagmumuni-muni ka na naman. Sa tingin mo ba si Chen Zhao? Maaari pa ba kitang hingin? Sa tamang sabi lang, si Lin Yao ay hindi nagrebelde. Palagi siyang naging tao ko. Ang paggawa ng serbesa ni Fuyu ay napakakomplikado. Sa loob ng 7 araw, hindi talaga posible. Para mapabayaan ka. Ako at si Xiao Zhao, nagsagawa ng isang palabas. Laban. Sa plano. Oh, tama nga. Kailangan pa rin nating. Salamat, Brother Duan. Sa pagpapadala sa amin
ng 9,000 yuan na deposito. Itong pera. Ako ay, sa ngalan ng aking asawa at lolo. Lahat ng donasyon ay napunta na sa Hope Elementary School. Ay naku, wag mo na akong pasalamatan. Pero noong araw na yun, naramdaman talaga namin ang amoy ng suka. Ito ang proseso ng paggawa ng floating muon. Dapat din sana magdagdag ng asim. Pero hindi inaasahan si Chen Duan. Si Lin Yao ang contra-espionage. At siya pa ang naglagay ng eksaktong dami na gusto ko. Kaya nagkaroon tayo ng amoy ngayon. Ito ay ang result ng puyo. Para sa'yo na. Napakamahal nitong bagay. Ibinigay na sa akin. Para sa iyo talaga ito. Sinabi ng asawa ko sa panaginip na kailangan mong kunin ito. CJ, kukunin ko na ito. Kung gusto mo, ibigay mo na lang. Huwag nang gawing dahilan ang asawa. Anong nangyari sa kanya? Oh, sobrang selos na siya. Chen Zhao, salamat sa iyo sa pagkakataong ito. Walang ikaw. Hindi ko mapanatili ang Guide Wine Estate. Kung hindi dahil sa'yo, na may mga kalokohan kay Lin Yao, paano ako matatalo, CJ? Xiao Zhao, sana palagi kang maging maswerte. Salamat sa iyong mabuting salita, Song Zhao Academy. Tingnan natin kung paano ka mananalo. Salamat sa iyo sa nangyaring ito, at sa pagbigay mo sa akin ng floating moon brew. Salamat sa iyo. Ayos lang iyon. Maliit na bagay lang. Chen Zhao. Naghihintay sa'yo, pagkatapos ng paligsahan. Ikaw, gusto mo bang magpakasal sa pamilya ng Blue? Ikaw, anong sinasabi mo? Anong sinasabi mo? Mag-ingat ka sa mga patakaran. Unahin ang nauna. Naiintindihan mo ba? Anong pinag-uusapan nyo? Baka binabali na ang batas, tama ba? Hindi nyo ba alam kung sino ako? Alam ko, tagapagmana ng komunismo. Pinili ba ni Husband Zuyan? Alam kong kayo pa rin. Araw-araw sa ulo ninyo, iniisip kung anuman, walang ginagawa na tama. Nagtatanong na ba ako sa sarili ko 3 beses sa isang araw? Walang dakilang sosyalistang ideolohiya. Kailangan bang ipagpatuloy? Magaling na ba? Para sa layunin ng sosyalismo, handa ka na bang makipaglaban sa buong buhay mo? Ikaw ba ay naging partido na? Kaya, sino ang pipiliin mo? Ano ang pakialam mo? Magbibilad lang ako. Sumama ka sa akin. Huwag mo akong hawakan. Hey. Sino bang gago ito? Sino nang may lakas ng loob na makialam sa akin? Anong ginagawa mo? Asawa ko ito. Hindi kita kilala. Hindi ako asawa mo. Asawa mo. Asawa mo. Ginamit mo ang gamot para mauto siya. Ikaw ba ay sobrang tanga o sobrang masama? Nag-aaway lang kami ng asawa ko. Sinasabi ko sa'yo, pakawalan mo siya. Bago siya magising, huwag mong isipin na madadala mo siya mula sa akin. Umuwi ka na. Umuwi ka na. Binibini. Gising na, binibini. Sinasabi mo na ikaw. Saan man magpunta, nandyan lang. Kailangang ipaglaban ang katotohanan. Naging ganito na. Huwag ka nang magsalita pa. Dalhin mo siya sa ospital. Anak, huwag mawala ng pag-asa. Yung simbolo ng proteksyon ng pamilya Lan. Si Chen Zhaochun ay talagang pinalad lang. Anong ginagawa mo? Mas mabuting hindi makialam. Masama ang iyong reputasyon. Nandito ka. Tiisin mo na ang mga batikos. Kahit na lumangway ka sa Huanghe, hindi ka malilinis. Mas mabuting magmasid mula sa dilim. Para sa anumang pangyayari. May nangyari na talaga. Hindi pa huli na kumilos ulit. Sinasabi ng chismis na kamamatay. Ay, Tito Duan. Tingnan mo, parang natutulog yung babae na ito. Di naman mukhang tulog eh. Magandang babae. Umalis ka. Bro, bakit mo siya pinapansin? Wala namang utang na loob sa'yo. Siya pala ang tumulong sa akin. Salamat sa'yo ngayon. Ang utang na loob na ito ay aalalahanin ko. Gisingin lang siya. Kailangan bang ganito kalaking utang na loob? Siguro, mahilig siyang magpasalamat, pero nararamdaman ko, parang pamilyar ito. Wala na, bahala na. Bukas pa kami pupunta sa pagsusulit sa Songsu Academy, sa Good Wine Estate, pero ito ay maliit na pagsubok lang. Sa Songsu Academy, dito ang totoong laban. Siya si Chen Zhao, marunong lang ng mga maling paraan. Ang laban bukas ay isang espesyalidad ng kuya ko. Anong meron siya na maihahambing sa iyo? Pero hindi rin siya dapat maliitin. Ako ang nasa ibabaw. Siya si Chen Zhao. Pwede lang gawing isda. Itong Shuangzhou Academy. Bakit ang daming babaeng guro dito? Xiao Zhao, parang may mali ka. Sa pagtuturo sa Shuangzhou Academy, hindi naman talaga pinaghiwa-hiwalay ang lalaki at babae, di ba? At ang mga estudyante. Saan naman may paaralan na naghahati ng mga estudyante sa lalaki at babae? Napakabuti.
Ang lahat ay nag-aaral ng sama-sama. Walang pagkakaiba sa kasarian. Sa ganitong paraan, maraming talento ang lilitaw. Xiao Zhao, talaga namang kakaiba ka. Sing Zuxiun, mula sa simula ng mundo, palaging may magkasamang pag-aaral ang mga lalaki at babae. Hindi ka ba nag-aral dito noong bata ka? Bakit ka nagugulat? Naglalaro lang ako sa'yo. Kuya Duan, hindi ba't siya yung babae kahapon? Tama na tayo dito. Ang laban na ito ay may kategoryang saa, instrumento, laro ng chess at pagbaril. Ang mananalo ay makakakuha ng proteksyon na tatak ng pamilya ko. Mabuti naman at marunong pumili ng tsaa. Si Xiao Zhao ay may nakatagong lakas. Nakalimutan mo na kung paano magpakulo ng tsaa. 1 minuto na lang ang natitira, bago ang pagsusulit ng mataas na korte. Pero walang limitasyon sa oras, di ba? Bakit ang dami mong sinasabi na walang kwenta? Sinasabi lang ni Haring Court kung ano ang sinasabi niya. Ang huling desisyon ay nakasalalay sa Sangsu Academy. CJ, tapos na ito. Itong tao, kahit na alam niya ang tradisyonal na paraan ng pag-arte ng tsaa, hindi ito ay isang nawala ng kasanayan. Kahit na ako, mahihirapan akong makuha ang tamang init. May 0 segundo pa, matatapos na ako. Ano ang gagawin? Parang hindi ko na kayang lumaban. Ngayon pa lang nagsisimula ang magandang palabas. Anong klaseng teknik ito? Ano ang ginagawa ng taong ito? Kaya niyang tumpak na sukatin ang proporsyon ng init ng tsaa. Kaya niyang tumpak na sukatin ang bahagi ng tsaa. Talaga bang siya yung tao na walang alam ayon sa balita? Ang nanalo sa larong ito ay Chen Duan. Akala ko noon ikaw ay isang patas na tao. Siyempre, mas matindi ang amoy ng tsaa ni Xiao Zhao. Ngayon ay may nakaupong huwes ng mataas na hukuman. Tiyak na tayo ay magwawagi. Huwes ng mataas na hukuman. Akala mo ba talaga na ang tasang ito ni Chen Duan ay nanalo kay Chen Zhao? Mangyaring, huwes, magbigay liwanag at sagutin ang mga tanong. Ngayon, ang laban ay tungkol sa sining ng pagtimpla ng tsaa. Kasama na dito ang husay at malikhaing pag-iisip. Mas binibigyang diin ang tunay na diwa ng seremonya ng tsaa. Bagamat sinasabi ni Chen Duan na wala siyang pambihirang ideya. Ito ay tumutugma sa tunay na katangian ng tsaa. Ito ay para sa katatagan. Samantalang ang mga teknik ni Chen Zhao ay bago. Ito ay para sa kasanayan. Ngunit medyo nagmumukhang pilit. Nawawala ang ilang tunay na diwa. Tama. Walang iba kundi ang modernong brainwashing sa lipunan. Matapat na hatol ni Hueszi. Ang pahayag ni Hueszi ay ganito. Si Chen Zhao ay buong pusong tinanggap ang pagkatalo. Sa bagay na ito ni Xiao Zhao tungkol sa pagprotekta sa sil ng hukom, dapat mong ipaglaban ng ayon sa tama. Malinaw na pabor si Hues Gao sa pamamagitan nito. Chen Duan, bakit ka nagmamadali? 3 laro pa ang natitira. Hayaan mong lumipad pa ang mga bala. Chen Duan, tapos na ang maganda mong buhay. Akala ko sobrang galing mo. Bumagsak ka pa dito. Chen Zhao, akala mo ba ito ay go? Ito ay Weiqi. Kaya. Ano na? Bahala ka na.
Chen Zhao, marunong ka bang maglaro ng chess? Saan ako pupunta, doon ka rin pupunta. Kuya Duan, wala siyang kaalaman sa Go. Akala mo makakapaglaro siya ng maganda. Kaya, ano ngayon? CJ. Sumunod ka sa akin sa laro. Ito ang mga kahihinatnan. Huling hakbang. Halika, Xiao Zhao. Sumunod ka sa akin. Nagbago na. Pero ano namang silbi nito? Wala ka ng maraming itim na piraso. Bakit hindi ka na sumunod? Ikaw na ang bahala. Pero, tiyak na ang panalo-talo sa larong ito. Huwag mong sabihin ng maaga. Naghihintay si Xiao Zhao sa hakbang mong ito. Sumuko ka na. Paano nangyari ito? Ito'y desperadong pakikibaka lang. Pasensya na. Ang tago mo ay sobrang lihim. Bakit ganito? Paumanhin. Nagkamali lang ako. Kung hindi ka manalo, magdadahilan ka lang. Ang hina mo namang makipaglaro. Totoo nga. Mas magandang magbukas na lang ulit ng isang laro. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Dapat kang mapatunayang talo. Mapatunayang talo. Hindi pa tapos ang laban. Bakit kailangang ideklara kang talo? At saka, ang kuya ko lang naman ay nadulas lang talaga. Bakit hindi tayo magsimula muli? Sa tingin ko, baka magkamali ka. Kaya't sinulat ko ang posisyon ng laro. Ito si Chen Zhao. Ngayon talagang puno ng mga sorpresa. Talaga bang ikaw ang nagligtas sa akin noon? Ano sa tingin mo, Gao Yuanzheng? Tungkol kay Gao Yuanzheng, ako ay. Pero may filter ng utang na loob. Chen Zhao, anong dala mo para makipaglaban sa akin? Swerteng pagkakataon. Alam ko rin ang kalagayan ng laro ng magkabilang panig. Bakit nagbago ka ng saloobin? Bakit nakatingin kayong lahat sa akin? Chen Duan, sinasabi na ang kakayahan sa chess ay katulad ng pagkatao. Ikaw ang pinakamagaling na estudyante sa aming Songzhou Academy sa nakalipas na 50 taon. Walang kapantay, walang duda. Tama nga, nagkamali lang ako sa aking galaw. Paano mangahas ang estudyante ng mataas na paaralan na linlangin kayo? Kaninang nakita ko ang itim na bato ni Xiao Zhao. Na kumikislap ng ginto. Nagtataka ako sandali. Hindi ko na ituwid ang kamay. Kaya nalaglag ang chessboard. Hindi ito sinasadya. Kulang ang aking pag-iisip. Pasensya na sa abala, Ginoo. Masarap na't saa. Bakit hindi ko ito napansin dati? Tingnan mo ang iba. Kayang umangkop. Mas mataas ang antas niya sa iyo. Chen Zhao, maaaring maibalik mo ang posisyon ng laro ng eksakto. Kung sakaling may magkamali mamaya. At matumba ang board. Anong gagawin? Sa pagkakataong ito, kahit sino man ang sinadyang. Basta't maibagsak ang laro, kahit sino ang matalo. Ikaw na. Ang galing ni Xiao Zhao. Sa pagkakataong ito, si Chen Duan ay talagang nahihirapan na. Tama nga, walang pagkakamali sa isang hakbang. Mali. Walang hiya. Paano mo ba dapat ayusin? Ganito ang tamang ayos. Ang kapal ng mukha mo talaga. Walang pagsisisi sa paglagay ng pusta. Sigurado ka ba? Sigurado ako. CJ, ito ang hinihintay ko, yung hakbang na to. Sang-ayon ako. Nabiktima na naman ba tayo? Kailangan pa rin nating mag-isip ng paraan sa labas ng laro. Sino man ang unang magbaba ng piraso, siya ang talo. Siya mismo ang lumipad palabas. Wala akong kinalaman dyan. Kapatid na End, ayos ka lang ba? Yuan Zheng, sadyang sinadya ang pananakit na ito. Ayos ka lang ba? Huwag kang mag-alala, Yuan Zheng. Walang anuman ang aking disipulo. Ituloy mo. Dapat na itong matapos. Ito ang Chen ng chess game. Chen Zhao, sino ka ba talaga? Ikaw na. Natalo ako. Yuan Zheng, aaminin na rin ni Chen Duan. Hindi ka na siguro magpapadala na manalo siya. Sa laban na ito, si Chen Zhao ang panalo. Sa ika-4 na laro, si Qin ang maglalaro. Talagang minamaliit niya siya. Buti na lang, may paghahanda na ako para dito. Naputol ang string ng kwerdas. Paano na tayo maglalaro nito?
Pwede kang magdesisyon na magbitiw na lang. Chen Zhao, tingnan natin kung paano ka mananalo ngayon. Iyan lang ba ang kaya mong gawin? Basta manalo, ayos na. Palagi kang sobrang tiwala. Huwag mong isipin na matutukso mo ang aking gitara. Sino ang nagsabi sa'yo? Walang kwerdas, walang tugtog. Paano mo ito tutugtugin, Xiao Zhao? Putol na ang gitara. Hindi ba't malinaw na talo na ito? Medyo mahirap talagang malaman kung sino ang mananalo. Ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Ito ay isang pagkamatay sa pamamagitan ng gitara. Ginagamit ng tagatugtog ang lakas sa kanyang mga daliri. Ang himig na tinutugtog. Napakalakas ng pinsala. Huminto ka na. Nagsimula na ang laban. Walang sinabing maaaring huminto sa gitna. Maliban kung umamin ang pagkatalo. Chen Zhao, tingnan natin kung paano ka makakaligtas sa pagkakataong ito. Ganyan lang ang kakayahan mo. Marunong ka pa pala nito. Xiao Zhao, masyadong walang kaalaman sa musika. Sino ka ba talaga? Namalikmata ako sa'yo. Pero, hanggang dito na lang tayo. Huminto ka na. Parang magpapalabas kayo ng tao. Huwag kayong mag-alala, ayos lang ako. Chen Zhao, kung sakaling may masamang mangyari kay Brother Dun, ako lang ang tatanungin mo. Dapat malinaw na ngayon kung sino ang tama at mali, di ba? Chen Dun, mula sa iyong musika na maihalong puot, talo ka na. Hindi lang ang laban ang talo, kundi pati ang asal. Sa round na ito, nanalo si Chen Zhao. Aaminin mo ba? Kailangan mo pang mag-practice. Anong nangyari? Nakapantay pa. Maaari bang makuha muli ang utos ng general? Gagawin ko ang aking makakaya. Inayos ko na ang lahat para sa iyo. Kung hindi ka mananalo sa pagkakataong ito, ganap mong mawawala ng proteksyon ng pamilya. Ay! Ikawalo na laban sa pagbaril ng palaso. 3 palaso ang bawat isa. Ang may pinakamaraming bilog ang mananalo. Anim lima. 5-4. 6-5. Anim lima. Nakita mo na ba? Chen Zhao, ito ang lakas ng kapatid kong si Duan. Ikaw talaga, matigas ang ulo. Huwag mong asahan na mananalo ka sa akin, Kuya Duan. Bakit tuwing laro, may mga pilyong galaw ka? Ang panalo ay para sa nagwagi. Walang silbi magsalita pa. May naiwan ka pang isang piraso para sa akin, di ba? Salamat, ha, Chen Zhao. Itong isang pana lang. Gusto mo pang mag-shoot ng 30 points. Anong iniisip mo? Ang tanga mo. Xiao Zhao. Ikaw. Nagawa mong itago ang 3 pana ni Duanje. Nabawi na nila. Paano mapapahiya si Brother Duan? Kitang-kita mong namumula na ang mukha niya. Si Chen Duan ay para bang baliw na. Para lang manalo, hindi siya nag-aatubiling gumamit ng kahit anong paraan. Hindi pa natin pinag-uusapan na ito ay isang laro lamang. At saka, siya pa ang iyong nakababatang kapatid.
tagapagmana ng Gao pamilya. Makatwiran naman. Totoo bang ikaw ang nagligtas sa akin kagabi? Ang taong katulad mo. Talaga bang makikialam para sa mga mahihina? Siyempre. Nakita mo rin naman, di ba? Ayos. Sige na. Ngayon, ang kabutihang loob na ito. Matapos ko ng bayaran. Mula ngayon, mataas ang bundok, malayo ang daan. Hindi na tayo magtatagpo sa tanawin. Umalis na kayo. Chen Zhao, pasensya na. Naging guro ako sa wala. Dahil sa aking sariling kapakanan. Maraming pinahirapan kita. Kasalanan ko ito. Ginoong Gao, sinasabi mo bang si Chen Duan ang nagligtas sa iyo kahapon? Kailan? Saan? Hindi. Hindi ba ikaw kagabi? Nakaputing kipao. Paano mo nalaman? Baka ikaw ang nagligtas sa akin. Siya. Si Chen Zhao ang nagligtas sa iyo. Bakit ganun? Hindi ba masama ang reputasyon ni Chen Zhao? Natakot akong magkamali siya ng akala ng iba. Kagabi nga may dumaan na tao. Kaya hinawakan ko siya at tumakbo kami. Songking yan. Bakit palagi kang nagkakamali? Anong mga ginawa ko na naman? Ibibigay ko na sa'yo ang amulet ng tagapagtanggol. Walang problema. Kaginhawaan lang naman. Anong nangyayari? Bakit walang laman? Nasa malaking korte na tayo. Katatapos lang may pumasok na taong nakasuot ng itim. Agad akong magpapadala ng tao para habulin. Walang problema. Mahirap na hindi siya mahuli balang araw. Ano nang ginagawa mo dito? Ito ang bahay ko. Ito, pero alak ito na ibinigay ni Lan Shui. Narinig ko na gawa ito ni Chen Duan. Kahit na hindi natin nakuha ang Jade Pendant. Pero nanalo tayo sa laban na ito. Magdiwang tayo. Tiyak na ito ang natikman ko sa Wu Dynasty. Mga handog ng lumang taglagas. Lasing na bulaklak. Ang himig ay tiyak na isang awit ng lumang taglagas. Lin Yao. Pakiusapan mo akong alamin ang tungkol kay Chen Duan. May duda ako sa mga taon ng kanyang pagkawala. Tungkol ito sa Akita. Pasensya na, Papa. Ginalingan ko. Inilagay kita sa bitag sa bahay ni Chen ng 15 taon. Ito ang sagot na ibinigay mo sa akin. Karapat-dapat ka ba sa akin? Sa mga taon na ito, naging maayos ba ang pagtuturo ko sa'yo? Papa, hindi natapos ng anak ko ang kanyang misyon. Dapat sana'y nagpakamatay siya sa pamamagitan ng seppuku. Hindi rin naman siya tuluyang walang pag-asa. Nakuha ko na ang talisman ng proteksyon ng Gao family. Ama, ngayon ang talisman ng proteksyon ng Zhang family. Kailangan mong makuha ito. Upang maiwasan ang mas maraming problema sa huli, kailangan ko ang tulong mo. Patayin ng tuluyan si Chen Zhao. Tunay ngang anak ko siya. Ano ang plano mong gawin pagkatapos nito? Sa susunod na pupuntahan ay ang pamilya Zhong. Pinakamahalaga sa kanila ang tanda ng katapatan at pamilya. Siguro maaari akong magdaos ng isang paligsahan sa pagtuklas ng mga hiyas. Parang paghuli sa loob ng garapon. Ito ba ang cultural part ng filial piety at virtue? Walang kahit ano dito. Noon ay may isang bato pa dito. Kahit na ito ay nilagdaan mismo ng aming lolo. Sayang naman. Noong 100 taon, kinuha ito ng bansa ng Akita. Ang nakakaabala na bansa ng Akita. Ninakaw nila ang maraming aming mga yaman sa maliit na pulo. Sabi nila bukas, ang unang samahan ng negosyo sa Akita, ang Sakura Business Association ay magbubukas ng isang kaganapan para sa pagpapahalaga sa mga kayamanan. Ngunit maaari lamang itong palitan ng bagay para sa bagay. Gamitin ang iyong sariling kayamanan upang makuha ang kayamanan ng iba. Marami akong kayamanan. Hindi mo maaring dalhin ang iyong wangzai na gatas. Iyan ay tunay na kayamanan. Ayaw ko pang ibigay yan. Chen Zhao. Tawagin mo akong Chen Zhao, di ba? Sikat na sikat ako, Pero hindi ka talaga si Chen Zhao, di ba? Sino ka talaga? Ito ba ay hindi talunan? Sa huli. Ngayon, nakuha mo lang ang isang piraso ng jade ng pamilya Lan. Hindi pa tiyak kung kanino mapupunta ang usa.
Tama, 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 magaling ka. Pero wala ka namang kahit isang piraso. Malapit na akong magkaroon. Tingnan nyo. Ano ito? Hindi ba't ito ang imbitasyon ng Cherry Blossom Guild? Ano bang kakaiba dito? Ito. Biyaya ng katapatan. Ikaw, matanda. Anong ginagawa mo? Gusto mo bang agawin ang imbitasyon namin? Tatay. Siya ang namumuno sa Xialian Cultural Park. Song Wantang. Walang halaga kung may nangyari sa akin. Kailangan nating maibalik ang loyal at filial monument. Kung hindi, hindi ako mapapanatag kahit mamatay. Huwag kang mag-alala, hindi lang ang loyal at filial monument, kundi pati ang mga kayamanan na kinuha nila sa atin. Lahat ay kailangang bayaran ng doble. Sino man ang unang makapagbalik ng bato ng katapatan at pagmamahal sa magulang? Ang magmamana ng pamilya ay makukuha ang inskripsyon ng proteksyon. Si Zongjia, ang pinuno, ay magpapakita ng paggalang. Magpakita ng imbitasyon. Tingnan mo ang kanilang itsura. Mukha bang may imbitasyon sila? Walang imbitasyon. Pwede rin kahit may baby. Anong baby? Anong baby? Wala pa silang imbitasyon. Wala talaga. Wala talaga. Anong aasahan mong ilalabas nila? Baby pa. Hindi ka pa makakapasok kahit gusto mo. Paano ko pa maibabalik ang bato ng katapatan at pagmamahal sa magulang? Sa pagkakataong ito, sigurado akong mananalo ako. Tara na. Pasok na. Ano na ang gagawin natin ngayon? Mayroon akong kayamanan. Ang bagay na ito. Ang lalaki ay ginamit ng mahusay. Hindi kaya akala niya napapalitan natin ang lugar at dadalhin tayo palabas. Nakakahiya talaga yun. Yung chewing gum ko, mas mahal pa kaysa sa kanya. Halika, dalhin mo. Kayo ay dumaan sa espesyal na daan. Talaga, ang saya naman. Hayaan mong pasukin ka namin sa bitag. Ay naku. Nakapasok na nga. Anong magagawa mo kung makapasok ka na? Hindi ka makakakuha ng kahit ano. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Ito ang aming yaman ngayon. May gusto ba ng monumento ng katapatan at filial piety na ito? Ipapalit ko ito. Ipapalit ko gamit ito. Ipapalit ko gamit ang Night Pearl. Itong Night Pearl. Matanda na ito. Kitang-kita mong hindi ito mura. May iba pa bang kayamanan ang iba? Kung wala, itong bato ng katapatan at paggalang ay sa kanya na. Shen Zhao. Ano ang magagawa mo kahit pumasok ka? Bato ng katapatan at paggalang. Tiyak na sa atin ito. Sino ang nagsabing wala akong dalang kayamanan? Sandali lang. Ito ang aking mahal, Shen Zhao. Huwag mong akalain na may kakayahan ka. Na makapangyarihan. Xiao Zhao, huwag mong pakinggan siya. Gusto lang niyang kunin ang buhay mo. Shen Zhao, huwag mo na kaming alalahanin. 100 taon na ang nakalipas. Sila ang kumuha ng monumento ng katapatan at pagsunod. Sa pagkakataong ito, anuman ang mangyari, dapat nating ibalik ang monumento ng katapatan at pagsunod sa bahay. Monumento ng katapatan at pagsunod. 2 buhay. Pumili ka. Ito lang ang kaunti. Gusto mo pang magbanta sa akin. Sobrang baba ng tingin mo sa akin. Ngayon nandito ako. Huwag mong isipin na pwede mong agawin. Ang monumento ng katapatan at pagmamahal ay para sa akin lamang. Panahon na para magpakahero para sa bayan. Ibawi ang yaman ng datu. Tumayo ka na. Kailangan pa bang mang-raid ngayon? Hindi mo ba sinabing, walang dudang mangyayari? Tingnan mo ngayon. Nalugi pa, napatay pa ang asawa. Huwag mag-alala, si Ergwa ay tao natin. Hindi mawawala ang monumento ng katapatan at pag-ibig. Nasa atin pa rin ito. Kulay. Hardin. Talagang nakuha niyo ito. Ang galing. Ayon sa kasunduan, sino man ang unang makakuha, siya ang panalo. Sa totoo lang, dapat ikaw ang nakakuha. Walang problema. Basta't maibalik ang lahat ng buo, iyon ang pinakamaganda. Sandali.
Ang batong ito ay ibinalik ni Chen Zhao. Ikalawang guwa. Pasensya na, Kuya Duan. Binabati kita. Nanalo tayo. Duan Kuya. Pasensya na. Bakit mo ako pinagkanulo? Duan Kuya. Ano ang koneksyon mo sa kagawaran ng Hokkaido? Bakit ang mga espada ng Akita ay hindi kailanman makakatama sa iyo? Noong mga taon na nawala ka, nakatira ka ba sa Akita? O sabihin mo na talagang ikaw ay tao ng Akita? Na nagpapanggap na Chen Duan? Hindi ka ba isang tanga? Ang talino mo naman, hindi ito maganda para sa iyo. Chen Duan, anong balak mong gawin? Siyempre, imbitahan ko kayong mag-inuman ng tsaa. Pero pagkatapos ng tsaa, pwede ba kayong umalis? Depende na yan kay Chen Zhao. Ikaw na walang hiya. Salamat sa papuri. Ano man ang mangyari, huwag kang mag-alala. Palayain mo sila. Sige lang, depende sa pagpili mo. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Kailangan ko ang mga simbolo ng proteksyon ng dalawang pamilya. Akala mo ba makakakuha ka ng simbolo ng proteksyon? Maaari bang maayos na ipasa ang utos ng general? Nangangarap ka. Sobrang ingay. Chen Zhao, kung hindi ka sumasang-ayon, isa-isa kong sasalbahin sila sa harap mo. Huwag kang makialam sa akin. Bumalik ka na. Sandali lang. Sana matupad mo ang sinabi mo. Hindi pa sapat. Talian mo. Bumabalik ka sa sinabi mo. Chen Zhao, hindi ako mapakali hanggat hindi ka namamatay. Nakalimutan kong sabihin sa inyo. Naglagay ako ng maraming dinamita sa templo. Maghintay kayo na wala nang natira sa mga bangkay. Chen Zhao, sa wakas mamamatay ka na. Talaga bang dito na matatapos ang buhay ko? Bakit ka nandito? Sinasabi ko sa inyo. Si Chen Duan ay tao ng Akita Kuni. Nagpanggap siyang si Chen Duan para lang makuha ang utos ng general. Akala niya patay na ako. Pero matibay ang buhay ko. Huwag nang magpatumpik-tumpik. Malapit nang sumabog. Pakawalan mo na agad. Lumipas na ang isang buwan. Sino ang unang bumalik? Mahirap sabihin. Hindi mabibigo ang tungkulin. Kumpletuhin ang mga simbolo. Talagang si Chen Duan. Dapat mong ipasa ang utos ng general. Ginoong Lin, anong ibig mong sabihin? Anong ibig mong sabihin? 3 jade na palamuti. Balak naming ibigay kay Chen Zhao. Siya iyon, ang nagbihag sa amin. Binigyan ng banta si Chen Zhao. Kaya nakuha iyon. Tunay na tagapagmana ng utos ng general. Dapat si Chen Zhao. At saka, alam na ng lahat, di ba? Dati ako ang tagasunod ni Chen Duan. Dahil alam ko ang kanyang lihim. Pinagpala niya ako ng ganito. Hindi siya si Chen Duan. Kundi 15 taon na ang nakalipas. Akita Kuni, isang espiya na nakabaon sa Biang Village, ay para makuha ang utos ng general. Siya ang nagpasimuno sa pagkakasala ni Xiao Zhao mula pagkabata. Upang isipin ng lahat, na si Xiao Zhao ay walang kaalaman. Siya ang palaging nag-udyok ng hidwaan mula pagkabata. Chen Duan, mula pagkabata, pinanood kita habang lumalaki. Palagi kitang itinuring na apo. Hindi ko inasahan na ikaw ay ganito kalupit at may masamang balak. Hindi lang kalupit at may masamang balak. Siya ay parang naglalakad na 500,000. Anong ibig sabihin? Report ang espiya. Premyo na 500,000. Ang negosyo na ito ang dali lang gawin. Hindi kayo mag-iisip na wala akong anumang paghahanda. Chen Zhao, kailangan kong sabihin na medyo mahirap kitang patayin. Pero, mayroon pa akong ating bansa ang Akita. 4 na pinakamalakas na eksperto bilang aming panlaban. Ngayong araw, hindi kayo makakatakas. Huminto na sa maling landas, tumahimik ka, at ikaw, matanda. Sino ka ba para lokohin ako?
Bibigyan ko kayo ng isang huling pagkakataon. Ibigay niyo sa akin ang utos ng general. Papalagpasin ko kayo sa kamatayan. Gusto mo na namang ulitin ang dati. Noong nakaraan, naniwala ako sa mga kasinungalingan mo. Ibinigay ko sa iyo ang tanda. Hindi ka pa rin ba gusto akong patayin? Kung ibibigay ko sa iyo ang utos ng general ngayon, maaari pa ba tayong mabuhay? Kung ganito na nga, huwag na nating sayangin pa ang oras. Lumabas na kayo. Lumabas na kayo. Ay, pasensya na. Ang iyong 4 na pangunahing tagapagtanggol. Nabali na ng gamot ko. Buti na lang na sinabi mo sa akin noon. Ano nga iyon? Sakura Guild. Ang tungkulin na ibinigay sa akin ni Chen Zhao ay nagawa ko nga. Hindi ko akalain na ang alaga kong aso. Sa huli ay kumagat sa akin. Pasensya na, dagdagan ko lang. Hindi isang kagat. 2 kagat. Sila rin ang nailigtas ko. Chen Zhao. Kaya mong kunin ang aso ng may-ari. Kailangan kong ituwid ka ng kaunti. Si Ergua ay hindi aso, kundi tunay na lalaki na pinili ng asawa. Sinasabi ko sa iyo, mas mabuting sumuko ka na lang. Chen Duan. Lakad-lakad na 500,000. Baka, ama. Bumalik ka at tanggapin ang parusa. Akala ko si Yamashita tayo. Noong una, mga magulang ni Chen Zhao, ang driver ng sasakyang nagdulot ng aksidente. Nakatakas ka sa batas ng maraming taon. Alam mo na pala, matagal nang itinuring na anak si Chen Duan. Yenwe, matanda. Alam mo na ito ng huli. Agad kitang dadalhin sa kanlurang langit. Yenwe. Tinatanong mo ba ang opinyon ko? Ikaw lang. Naghahanap ka ng kapahamakan. Ang ulat ng isang espiya ay 500,000. Kaya't itong dalawa ay 1,000,000 na, di ba? Ayos lang. Ibigay ang perang ito sa nayon para sa pagbuo ng templo. Chen Zhao. Simula ngayon, ikaw na ang tagapagmana ng utos ng general. Ikaw, ang ika-123 na henerasyon na apo, Chen Zhao, ay nakikinig. Simula ngayon, ikaw na ang tagapagmana ng utos ng general. Ang may-ari ng utos ng general ay dapat unahin ang bansa. Isang tungkulin ang pag-aalaga sa pag-iral ng Daxia. Kaya mo bang gawin iyon? Hindi ko bibigyan ang tiwala ng aking mga ninuno. Tumayo ka na. Nakalaban na ako ng kalahating buhay. Panahon na para magpahinga. Sa susunod na laban, ikaw ang lalaban para sa akin. Ang nagwagi ay hari, ang talo ay tulisan. Kung papatayin, patayin. Ay, bumangon ka na, bumangon ka na. Nais mo bang makiisa sa akin? Sa pagbuo ng bagong kanayunan ng sosyalismo. Ano ang ibig mong sabihin? Ginagawa nating kaibigan ang mga kaaway. Sama-sama nating pamahalaan ang lupain na ito. Hindi pamamahala kundi pagtatayo. Suwak na suwaks ka sa pagpapasa ng kulturang pagkamatapat. Sa mga susunod na henerasyon, maaari ko ring ukit ang isang monumento para sa iyo ng libre. May pangalan na ako para sa lugar na ito. Anong pangalan? Beide Village. Ikaw pa rin ba si Chen Yanju? Sino ang nakakaalam?